Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita, at naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos, purihin ang dakila niyang ngalan, pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito nakikita ko na ang aking anak, nakikita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nilingap. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. Nagbago na po ang kulay natin, kulay berde na po sa ating simbahan. Alam naman po natin na ang kulay berde ay larawan po hindi lamang sa ating kalendaryo ng simbahan, sa liturgical calendar, yan po ang kulay ng karaniwang panahon. Pero tandaan po natin, ang kulay berde ay kulay din ng buhay. The color of life. Green. Kaya nga sabi ng mga artist, magandang mayroon din nakikita tayong green sa paligid, malamig sa mata. But it also gives
signal, sign for life. Buhay. At pinagpapatuloy natin ang buhay natin araw-araw. Ito ang turo sa atin ng ating mga guro, ng ating mga magulang. Life must go on. Alam niyo po mga kapatid, sa dami-dami ba naman ng mga naganap sa mga nagdaang linggong ito, life must go on. Narinig niyo lagi po yung linya niyan, di ba? Tuloy pa rin ang buhay. Para bang yung isang awit, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Life must go on. Pinili mo na bang ipagpatuloy ang buhay mo? Pinipili mo pa rin bang ipagpatuloy ang buhay mo? O ikaw ay naka-stuck na? Nakahang ka na? Alam niyo po, sabi ng isa kong kaibigang pare, no? Meron siyang magandang kwento tungkol sa tablet. Alam niyo po, dati ang tablet, ang pagsabing tablet, iniinom lang, no? Ngayon ang tablet, pinaglalaroan na. No? Yung mga tablet na ganyan, no? Yung mga gadgets, no? Di ba po, yung kaibigan ko daw pong pare, isang araw, habang siya ay gumagamit ng tablet niya, naghahang na. Sabi niya, mukhang luma na yata ito, Mukhang luma na itong aking tablet. Sabi ngayon nung kanyang kaibigan, nung kanyang parang staff yata, ano ba nangyari, Father? Parang naghang na ito. Kinuha niya. Nung kinuha nung staff niya, tinitignan niya ginagawa, ginaganyan ng ginaganyan. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Tapos sabi niya, sige Father, gamitin mo ulit. Okay na. Sabi ni Father, bakit naghahang ba yan? Kasi Father, ang daming mga naka-open na windows. Ang daming mga naka-open. Kaya naghahang na. Kaya kailangan mo muna i-close para magamit mo ulit ng tuloy-tuloy. And I think that is the reality of life. The truth about life too. Na kapag maraming nakabukas na issues sa buhay nga naman natin, hindi tayo makamove on. Hindi natin may pagpatuloy ang buhay natin. Kapag hinahayaan natin na pahintuin ng iba't ibang bagay sa paligid natin ng buhay natin, ng iba't ibang issue, ng iba't ibang tao, ang buhay natin, walang mangyayari. May stuck lang talaga tayo. Walang moving on. Walang moving up. Walang leveling. Walang level up. Dahil hindi tayo nakakapag-move on. Dahil nakastuck tayo. Paano ba natin hinaharap ang iba't ibang tao at issue sa buhay natin na tila pumipigil sa atin para magpatuloy pa? Alam po ninyo, si Kristo ay humarap sa iba't ibang uri ng tao. Alam po natin na maraming pagkakataon sa buhay ni Kristo nung siya'y nandito sa ating piling, na marami ang gustong pumigil sa Kanya. Hindi lamang po yung mga kaaway, pati yung mga tao. Do you still remember yung pong tagpo na kung saan yung mga taong mga nakasaksi ng pagpapagaling, pagpapakain, anong sabi nila? Gusto hinahabol nila ang Panginoon para manatili sa kanila. Hindi lamang mga kaaway, alam niyo po ba yun, no? Hindi lamang po yung mga kaaway natin ang pwedeng pumigil sa atin. Kahit yung mga taong mahal natin, kahit ang mga taong mahalaga sa atin, kaya nila tayong pigilan para magpatuloy pa sa buhay. Kaya nga 'di ba, may mga kwento na hindi natupad yung kanyang pangarap dahil ang inisip niya ay yung pamilya niya. Kaya nga 'di ba may mga kwento na hindi nakapag-asawa dahil nag-alaga ng magulang niya. Kaya nga may mga kwento na hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil pinauna niya ang mga kapatid niya. Pero hindi siya galit dahil mahal niya sila At sa tagpo ni Kristo, maraming beses natagpo si Kristo o natagpo sa buhay ni Kristo. Marami ang gustong pumigil sa Kanya. Iba't ibang uri ng tao Alam po niyo sa ebanghelyo natin ngayon, nung siya ay nagpunta ng Jerusalem, iba't ibang uri ng tao at hindi lang basta tao. Mga dekalibre kung tawagin natin ngayon na tao. Hinarap niya ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo. Hinarap niya silang mga aral, mga may katungkulan, mga matatalino. Hinarap niya ang mga ito. Hindi kagaya po nung siya napunta sa Galilea, karamihan sa mga taong hinarap niya ay mga simpleng tao lamang. Ito po talagang na-challenge ang ating Panginoon. Dahil kaya nga maraming mabibigat na issue ang binabato sa Kanya tungkol sa turo ng muling pagkabuhay, tungkol po sa turo ng mga batas,
tungkol kay Caesar at sa tax. No? Kaya mabibigat na issue ang hinarap kay Kristo. At ang mga issue na ito ay hindi po para i-clarify. Dahil ginamit nila ito at ang power nila para pigilan si Kristo. Pero, sino ba tayo pagharap sa Panginoon? Sino tayo pagharap sa Panginoon? Sila ay hinarap ni Kristo. Kaya nga po, tingnan nyo sa tagpo ng ebanghelyo natin ngayon. Tungkol po ito kay David. Sabi nila, papaanong magiging ama ni David ang Mesiyas na ito, si Kristo? Ganong siya ay wala pa nung nandito si David. Ngunit si David mismo ang nagsabi mula sa Salmo 110 verse 1. Sa ating ebanghelyo na binanggit ngayon, si David mismo ang nagsabi, no, tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. No? Nang sinabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan mong mapasuko ang mga kaaway. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Sapagkat alam po natin na ang tinutukoy na ama na si David ay ang Mesiyas ay nanggaling sa angkan ni David by flesh. But by spirit, alam po nating ang Panginoon ay nandun na bago pa si David. Only by flesh. Because Jesus is truly divine and human. Ngunit bilang tao, talaga naman nauna si David sa ating Panginoon. Ngunit bilang Diyos, alam natin na ang Panginoon ay nandun na bago pa siya. Pero ito ay, ang issue natin din po dito mga kapatid, ay ang ginawang pagharap ni Kristo sa kanila. Hindi niya hinayaan na pigilan siya ng talino ng kapangyarihan ng mundo. Kaya nga po mga kapatid, dapat araw-araw nakabukas po tayo. We must be humble enough to accept that we do not know everything. You know, sometimes little people, ordinary people, can teach us how to be humble. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Sabi nga nung aming teacher, the more na sinasabi mong alam mo, ay lalong wala kang alam o hindi mo alam. Kaya mga kapatid, napakaganda rin po ng ating unang pagbasa tungkol sa kwento ni Tobias at ni Tobit. Pag-uwi ni Tobias, nakita siya ni Ana, ang kanyang ina. Tuwang-tuwa ngayon si Ana. At ang sabi nga ni Ana sa sobrang katuwaan, no, maaari na akong mamatay dahil muli na kitang nakita. Anong ang pananabik ni Ana na makita si Tobias? Ganon din naman si Tobit. Sapagkat nang dumating si Tobias, napagaling o gumaling si Tobit mula sa kanyang karamdaman sa mata na hindi siya makakita. Sana tayo rin mga kapatid, araw-araw, nananabik po tayo na matuto pa. Every day we must be ready to learn. And we do not stop from learning. Sabi ko nga po nung nakaraan, every morning is a new beginning for more blessing. Every morning is a new beginning for new learning. And when we learn, we grow more. When we learn, we love more. When we learn, we give more. Kaya sana, araw-araw, maging bukas tayo. Huwag natin hayaan na pigilan ng anumang makasariling nais o hangarin ang paglago ng ating pagkatao, ng ating pagiging Kristiyano. Kaya sa araw na ito mga kapatid, no, kasabay po ng pagbubukas ng eskwela, no, kasabay po ng simula ng pag-aaral ng mga estudyante, let us learn again and learn our lessons again. At wala nang hihigit pang aral, kundi ang aral ng ating Panginoon. That every day, we believe that we can grow more. Na araw-araw, naniniwala tayo,
at nagtitiwala na kaya pa rin tayong baguhin ng Panginoon. Baguhin para maging mas mabuting tao at matuto pang makipagkapwa-tao. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Amen. Through His loving eyes.